Sa nakaraan ay natapos ang ating kwento, kung saan nagawa na ng pangkat ni Hyunwook matapos ang napakatinding pagsubok sa loob ng Pulang Gate, at matagumpay na nakalabas ng ligtas dito. Dumating rin sa lugar ang General, upang salubungin ang tagumpay ng ating bida. Kanya ring pinagsabihan si Yuhina na magsasampa siya ng opisyal na reklamo sa Blue Flower Guild Master, tungkol sa kanilang ginagawa na hindi pagsunod sa patakaran sa nangyaring raid sa Pulang Gate, dahilan ng labis na panggigigil ni Yuhina, hanggang nang inag na ang kanyang buong katawan. Pagpapatuloy, pagkatapos ng mga kaganapan sa Pulang Gate, ay bumalik na sila sa kanilang istasyon, kung saan ay tuwang-tuwa ang General, at hindi makapaniwala na hindi lang basta-basta nalinis ni Hyunwook ang gate, kundi nakuha pa nito ang 100% na kontribusyon. Ayon sa kanya ito daw ay nakakamangha, at nagawang makuha ng ating bida ang perpektong resulta. Dagdag pa niya na hindi na raw siya makakapaghintay na makita ang mukha ng Blue Flower Guild Master, habang tumatawa na parang isang bata. Naiilang naman si Hyunwook sa nagiging reaksyon at ikilos ng General, at napapasabi na lang sa kanyang isipan na, nagugustuhan daw ng General ang katotohanan na siya ay nakakalamang sa Blue Flower Guild Master sa pagkakataong ito. Kanyang sinabi na hindi pa raw siya nakakakita ng isang nilalang na katulad ni Hyunwook sa buong buhay niya. At sinagot naman siya ng ating bida hindi naman niya nagawa ito ng mag-isa, nakuha nila ang ganitong resulta kasama ng kanyang mga miyembro, at gayon din ang iyong ipinangako. Hindi na natapos ni Hyunwook ang nais niyang sabihin dahil bigla na lang sumingit ang General, at pinupuri niya si Hyunwook dahil ito rin daw ay may mabuting personalidad. Dagdag pa niya na kanyang ipopromote ang lahat ng miyembro ng support squad ng isang ranggo, at bibigyan niya rin ang mga ito ng isang pagkakataon para suriin muli ang kanilang mga ranggo. Kaya napatikom na lang siya ng kanyang bibig, samantala ang kanyang kaluluwa ay nanggigigil na sa inis dahil muli na naman daw iniiba ng matanda na ito ang takbo ng usapan. Habang ang General ay pangiti-ngiti lang na parang walang naaalala na ipinangako sa ating bida, ay sumisigaw naman si Hyunwook ng kanyang pasasalamat sa pagbibigay ng promotion at rank re-evaluation sa lahat ng kanyang miyembro, at maging sa ipinangako nitong gantimpala sa kanya. Dagdag pa niya na siya raw ay labis na naaantig sa pagiging mapagbigay na ipinapakita ng General sa kanila. Kaya nanlaki na lang ang kanyang mata, dahil sa huling sandali ay nagawa pa rin na maisingit ni Hyunwook ang bagay na iniiwasan niya. Kaya napalingon na lang siya na nadidismaya habang nagsasabi na ano ang gusto nitong gantimpala, sabay sabi sa sarili na basta huwag lang daw ang kanyang mga item na may matataas na kalidad. Dahil doon ay masaya niya namang sinabi na, gusto niyang bigyan ng General ang kanyang mga kasama ng mga armas na mayroong divine power. Pagkatapos sabihin ng ating bida ang kanyang kahilingan, ay nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa loob ng opisina ng General. Maya-maya lang ay nagtataka naman siya sa hinihinging ni Hyunwook, dahil ayon sa kanya ay tapos naman na raw ang zombie gate, kailangan pa rin daw nito ng mga armas na may divine power. Sa labas naman ng opisina ay ibinalita na sa lahat ang pagtatagumpay ng support squad na mag-isang natalo ng pangkat na ito ang Pulang Gate na may 53 antas. Sa kabila ng nagkalat na balita ay mayroon pa rin na iilan ang hindi naniniwala, kaya ipinapaliwanag naman ni John Mo na seryoso ang kanyang sinasabi, bilang patunay ay kanya pang sinabi sa mga ito na si Hyunwook ay nakatanggap ng isang scouting offer mula sa Blue Flower Guild. Dahil sa mga impormasyon na kanilang nalaman ay nagulat naman ang leader ng Virus Gang dahil ito ang numero 1 na hindi naniniwala sa kakayahan ni Hyunwook. Tugon naman ng isang nakapamewang na, hindi ba siya ay magiging mas mataas na kay Sergeant Choi Young-won? Habang ang isa naman na nasa kaliwa ang nagmumungkahi na sa oras na makabalik na si Young-won mula sa misyon nito, ay kailangan nilang maglaban ni Hyunwook, upang malaman kung sino talaga ang dapat na manguna sa kanila. Dahil ayaw naman nito ang mga ganitong usapan, ay tumalikod na lang ito na naiinis habang nakatitig ng masama kay John Mo. Sa kabilang dako naman, ay ang dalawang kasama ni John Mo ay tila bang nahihiya na nakaupo sa at nagpapahinga, dahil hindi sila sanay na maraming mata ang nakatingin sa kanila. Dahil sa nagkalat na balita, sila ay pinag-uusapan ng mga nakakita sa kanila, kung saan ay silang dalawa ay naninibago at nakakaramdam ng pagkabalisa. Habang silang dalawa ay nahihiya dahil hindi pa sila nasasanay sa ganito, kabaliktaran naman ang kaso pagdating kay John Mo, dahil nagyayabang pa ito sa harap ng dalawang babaeng sundalo. Ipinagmamayabang niya na noong naubusan na ng mana si Hyunwook, ay sila naman raw ang tumayo pasugad upang harapin at pigilan ang mga zombies,
kung saan ay labis naman raw siyang kinakabahan. Sumagot naman siya na maliban sa inyong squad leader, paano naman nagawa ng squad member ang maging mas malakas? At pabulong niya namang sinabi dito, na iyon ay salamat lahat kay Corporal Lee, dahil sa ginawa nitong espesyal na pagsasanay sa kanila. Hayaan na muna natin doon si John Mo na dumiskarte sa dalawa, at puntahan naman muna natin ang ating bida, kung saan ay nilalantakan na niya ang kanyang nakuhang korona. Sa kanyang silid ay abala naman siya sa pagmumukbang ng malaking korona, sinasamantala ang pagkakataon na siya ay mag-isa lang sa silid na ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumukbang, ay may kumakatok naman sa kanyang pintuan, pagkatapos ay bigla itong binuksan at pumasok si Private Lee Won-sok na nagsasabi na siya ay naparito dahil may sadya ito sa support squad. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla na lang siyang lumuhod at humihingi ng kapatawaran sa kanyang ginawa na kalapastanganan kay Hyunwook. Kung saan ay tinitigan lang siya ng ating bida, at siya ay napamura sa kanyang isipan, dahil sa dinami-rami ng pagkakataon, ay bakit ngayon pa raw ito dumating dito? Dahil hindi naman siya hinaharap ni Hyunwook at kinakausap, ay kanyang sinabi na alam naman raw niya na ayaw nitong tignan siya dahil sa kasalanang kanyang ginawa. Dagdag pa niya habang nanatili pa ring nakaluhod, na gusto rin daw niyang makatanggap ng pagsasanay mula sa ating bida. At dahil sa kabila ng kanyang mga sinabi at paghingi ng kapatawaran ay hindi pa rin siya pinapansin ni Hyunwook, ay kanya na itong tinignan at naghihintay ng kasagutan. Lingid sa kanyang kaalaman na si Hyunwook ay abala lang sa pagmumukbang, hanggang ang sistema ay nagpakita na, senyales na tapos na ang ating bida, at ang korona ng liwanag at kadiliman ay kasalukuyang tinutunaw na niya. Kanya naman itong pinagmasdan upang suriin ang magiging kalalabasan sa oras na matapos ang pag-aabsorb dito. Pagkatapos nito ay kanya nang nasabi sa sarili, na hindi niya talaga gusto si Lee Won-sok, ngunit sa ngayon ay hindi oras para siya ay maging mapili, habang iniisip ang mga mangyayari sa hinaharap. Ayon sa kanya, ang Soul Wave ay malapit nang magsimula, at hindi nila magagawang iligtas ang karamihan sa mga miyembro ng militar. Hanggang sa siya ay tumayo na upang harapin si Lee Won-sok, habang patuloy pa rin sa pagsasabi sa sarili, na kung mayroon man na kahit isang tao na gustong tumulong sa laban, ay magagawa nilang makaligtas ng mas maraming buhay. Pagkatapos niyang mag-isip ay kanya na rin itong nilapitan, at siya ay sumang-ayon dito, sabay bati na mahusay ang ginawa ni Lee Won-sok. Kaya, siya naman ay tuwang-tuwa na nakatingin sa ating bida, siya ay tanong kung totoo ba talaga ang kanyang mga narinig. Kung saan ay pinagbantaan lang siya ni Hyunwook, na mas mabuti pang siya ay dapat nang maghanda sa kamatayan, habang tinatitigan siya ng masama ng ating bida. Dahil sa kanyang narinig na pagbabanta, ay nagtanong naman siya kung mali lang ba ang kanyang narinig. Habang hinihila na siya ni Hyunwook na hawak-hawak ang kanyang damit. Ngunit wala namang pakialam ang ating bida kung narinig man niya o hindi ang mga sinabi nito, at patuloy lang siyang kinakaladkad nito, kaya siya ay wala nang nagawa kundi ang mapasigaw na lang na tinatawag ang pangalan ni Hyunwook. Bumalik ang eksena sa loob ng pulang gate kung saan naruroon ang vampira na naiwang mag-isa sa lugar na ito matapos niyang paslangin ang miyembro ng Blue Flower Guild. Maya-maya ay bigla na lang may nagbukas na isang pulang gate mula sa kawalan. Napansin naman niya kaagad ito, kaya mabilis niya itong nilingan at tinitigan, ngunit wala naman siyang naging kahit anong reaksyon dito. Pagkatapos ay meron naman lumabas mula sa gate na ito na isang malaking lalaki, na mas mabuti pa ang balbas nito ay mahaba, samantala ang kanyang ulo ay kalbo. Pagkalabas nito at kaagad siya nitong hinarap upang pag-alitan, dahil marami raw ang nawala sa kanilang mga item dahil lang sa kanya, na hindi man lang nagawa ang isang simpleng pagsusulit sa gate na ito, sabay mura sa kanya. Kaya siya ay yumuko na lang at nahihiyang humihingi ng kapatawaran sa kanyang kasamahan, dahil sa nagawa niyang kabiguan. Hindi lang pala si Kalbo nag-iisa, at meron pa itong kasama na isang babaeng vampira, kaya nagulat naman siya nang ito ay kanyang makita. Ayon dito ay maswerte pa rin daw siya dahil sila ay ipinadala pa rin dito para siya ay iligtas, habang ito ay dumidila pa na parang nasasarapan sa kanya. Dagdag pa nito na ang dugo ay agos na sa buong rehiyon ng Seoul, at sa wakas ang Soul Wave ay malapit nang magsimula. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang lugar na hindi naman tayo pamilyar, kung saan ay may isang misteryosong nilalang na nakatalikod, dito habang may kinakausap sa kanyang telepono. At mayroon naman tayong nakikitang nakasulat sa kanyang bintana, na Guildmaster Ki Baek-jun.
Kanyang sinabi sa kausap nito sa telepono, matapos nilang makita ang pagkabigo ng isang kandidato sa Seoul Station, ay naghahanda naman raw sila ng susunod na hakbang. At ang misteryosong nilalang na ito ay si Ki Baek-jun, isang guildmaster ng Great Mountain, na pumapangatlo sa lahat ng guild sa kanilang bansa. Ayon sa kanya, na maging siya ay may kaalaman rin tungkol sa isang bagay, kaya lagi siyang nagmamasid sa pamamagitan ng pagpapakilos niya sa lahat ng kanyang mga tauhan sa black market kung sakali, habang siya ay naglalakad. Dagdag pa niya na kailangan niyang mahanap ang susi kahit anuman ang mangyari, sabay tingin sa hawak niyang bagay. At ang kanyang tinitignan, ay ang larawan ng bangkay ng sinasabi niyang kandidato sa pagiging traidor, na nabigo at namatay sa loob ng Seoul Station, na para bang gumagamit ng apoy bilang armas ang pumaslang dito, at ang nasa kanyang isipan na gumawa nito ay ang mga tauhan ng AMT. Ang kanyang plano sa panahon ng Soul Wave, ay magbubukas siya ng 4 na magkakahiwalay na gate ng sabay-sabay, at ang iba sa kanyang mga alaga ay uubusin ng 1st AMT Battalion. Pahabol pa niya na huwag na raw mag-alala ang kanyang kinakausap sa telepono tungkol sa bagay na ito, habang tumatawa. At ang dapat lang daw alalahanin ng kanyang kausap, ay ang chairman ng kanilang bansa ng may seryosong ekspresyon, sabay sabi dito na tatawag na lang raw siyang muli mamaya. Pagkatapos ay kanya na ring winasak ang kanyang telepono gamit ng kanyang kamao, dahil kanina pa pala itong nanggigigil sa pagkaantala ng kanilang mga plano. Nakatayo na siya sa isang malaking pintuan, na para bang papasok siya dito sabay bagsak ng kanyang winasak na telepono. At sa kanyang pagbukas sa malaking pintuan na ito, ay maririnig mula dito ang kakaibang tinig ng mga nilalang na nagmumula sa loob nito. Sa kanyang pagpasok ay bumungad sa kanyang harapan ang isang karumal-dumal na kaganapan, kung saan maraming mga bangkay ng mga tao ang nakahimlay na wala ng buhay dito. At ang may kagagawan ay ang kanyang mga bampirang tauhan na walang awang pinagpipiestahan ang mga taong walang kalaban-laban. Siya ay nagsalita at tinawag niya ang mga ito na mga tagapaslang, kung saan ay kanyang sinabi sa mga ito, na sila raw ay may bago na namang bibiktimahin. Kaya sila naman ay natutuwa sa narinig na balita, na tila bang sabik na itong makalabas mula sa kanilang lungga, upang magdulot na naman ng kasamaan sa sangkatauhan. Mabilis namang sumang-ayon dito ang kasama nilang babae, at magbigay lang daw ng utos ang kanilang master, habang hawak-hawak pa ang wala ng buhay niyang biktima. Kung saan ay inutusan na sila na kailangan nilang salakayin at sakupin ang AMT 1st Battalion ng Namsam, sa pagsisimula ng Soul Wave, at paslangin ang lahat na humihinga. Napatanong naman ang babaeng vampira na, kung maaari ba nila itong gawin sa kahit na anong paraan na kanilang nanaisin. Silang 4 naman ay tahimik lang na nakikinig sa mga sinasabi ng kanilang master, habang naghihintay ng sagot nito. Ayon sa kanya na gawin nila kung ano man ang kanilang nanaisin, at dapat nilang simulan sa pangkat ng mga militar, pagkatapos ay kailangan nilang burahin ang Seoul mula sa mapa ng kanilang bansa. Bumalik na ang tagpo sa maaliwalas at mapayapang panahon ng 3rd AMT Brigade, 1st Battalion. Kung saan ay si Hyunwook kasama ng kanyang pangkat ay nag-uulat at sumasaludo, dahil sila ay nakatanggap ng order para sa kanilang promotion ng isang ranggo sa Battalion Commander. Binati naman ng Commander ang kanilang magandang nagawa, at nagpasalamat naman si Hyunwook na ngayon ay naging sarhento na. Samantala sila naman ay seryoso lang na nasa sabik at meron ding kinakabahan, habang naghihintay sa mga sasabihin ng kanilang Battalion Commander. Ayon sa Battalion Commander, siya ay laging naniniwala na kung ang lahat ng mga sundalo, maging ng mga opisyal ay gagampanan lang ang kanilang tungkulin, base sa kanilang responsibilidad, ay makakagawa sila ng tamang kultura ng militar, na walang sino man ang maiiwan. Pagkarinig ni Hyunwook sa mga sinabi ng commander, ay nadidismaya naman niyang sinabi sa sarili, na ito na naman, magsisimula na naman siya sa kanyang mahabang talumpati. Dagdag pa niya na ang paniniwala niyang iyon, ay kanyang nararamdaman sa kanilang matatag na military spirit, at ito ay kanilang napatunayan, at siya ay masaya sa kabila ng kanyang paniniwala, gayon din. Hindi na niya natapos ang kanyang nais idagdag, dahil ito ay naputol ng isang tawag na kailangan niyang sagutin, kaya kanya munang pinaghintay ng sandali ang pangkat ni Hyunwook. Nagtataka naman siyang nagtatanong sa kanyang kausap habang sinasabi ang pangalan ng isang nilalang na si Kato, at si Hyunwook naman ay nagugulat rin sa kanyang narinig mula sa Battalion Commander. Pagkatapos ay kanya nang sinabi na naiintindihan na niya at pupunta na siya doon kaagad ngayon,
sabay utos sa second platoon leader na gampanan ang seremonya ng promosyon sa kanyang lugar, kung saan ay nabibigla naman itong sumasang-ayon. Pagkarinig ni Hyunwook ng pangalang Kato, ay bigla na lang nandilim ang kanyang ekspresyon, na parabang galit siya dito. At kanyang naalala ang nangyari sa kanyang nakaraan, si Okita Kato ang Sword Saint assassin na pumatay kay Guk Seongpyo na isang ring Sword Saint. Sa kanyang nakaraang buhay, matapos nilang matanggap ang impormasyon tungkol sa illegal na pagpasok nito ng bansa sa Busan Port, ay iniwan ng battalion commander na si Kim Kang-sok ang battalion, upang ito ay habulin at tugisin. Sa kasamaang palad, ay may dalawang vampira na dumating at inubos ang buong 1st Battalion ng AMT sa pagkakataong iyon. Kaya naging seryoso na lang bigla si Hyunwook, dahil ang mga insidente sa kanyang nakaraang buhay na kanyang nalalaman ay nagsisimula na. Pagkalipas ng ilang sandaling pagbabalik-tanaw, ay inanunsyo na ng 2nd Platoon Leader ang naging resulta ng kanilang ginawang pagsusulit, upang muling suriin ang kanilang mga ranggo, kung saan ay lahat ng kasama ni Hyunwook ay tumaas ng isang ranggo. Mula sa pagiging E-rank, ngayon sila ay naging D-rank, maliban lang sa isa na hindi tinawag ang pangalan nito, at pinapatingnan na sa kanila ang kanilang mga bagong armas bilang gantimpala, at upang ito ay marehistro na sa opisina. Lahat sila ay masigasig na sumagot ng may pagsang-ayon, maliban lang sa isa na nanatiling tulala, habang si Hyunwook naman ay patuloy lang sa pag-iisip, na kahit anuman ang mangyari sa hinaharap, na kanyang nalalaman base sa kanyang nakaraan, ay gagawin nila ang lahat upang buhayin ang kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng seremonya, ay maririnig na sa paligid ang mga tinig na puno ng ligaya, dulot ng isang grupo na nagsasaya. Habang sila ay nagsasaya, dahil nagawa nilang makaangat ng isang ranggo, si Jeonmong naman ay nalulungkot sa kadahilanang siya lang ang nag-iisang hindi makapag-level up, at nanatili pa rin sa pagiging F-rank. Napansin naman siya ni Hyunwook, kaya nagtataka niya itong tinanong kung okay lang ba siya. Habang ang isa naman sa likod niya ay natutuwa, at nararamdaman raw nito na parang marami pa silang magagawa. Nagulat naman siya sa tanong ni Hyunwook sa kanya, kaya nagtataka niya rin itong tinitigan at bahagyang natigilan. Nang siya ay natauhan, ay nakangiti naman siyang sumagot na siya ay maayos lang, ito daw ay kanya naman ang inaasahan, ayon sa kanya na hindi naman daw siya katulad nila na kayang magpataas ng kanilang mga antas. Gayunpaman, ay nakatanggap pa rin naman siya ng gantimpala na isang high-grade weapon, sabay angat ng kanyang mahiwagang maso. Binuksan na rin ni Hyunwook ang kanyang gantimpala, na 2 kahon ng parang mga tubo na patulis ang dulo. Kaya ang kasab-ika ng kanyang mga kasama ay napalitan ng pagkadismaya, dahil para sa kanila ang mga ito ay hindi naman mga sandata, habang ang ating bida naman ay tinitigan lang ito ng seryoso. At nagulat ang lahat ng kanya na itong inangat gamit ng kanyang metal control, habang nag-iisip na ang lahat ng kanyang preparasyon ay tapos na, at wala na siyang dapat na ikabahala. Ayon sa kanya ay wala na siyang pagpipilian kundi harapin ang kahit ano mang pagsubok na darating sa hinaharap, at kung ano man ito, ay kanya itong sasalubungin at sisirain, at higit sa lahat ito ay kanyang lalamunan. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang seremonya para sa kanilang promosyon, ay bumalik na naman sila sa kanilang dating ginagawa, kaya ang ating bida ay nababagot na, dahil hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari, at napamura na lang dahil naiihi na naman daw siya. Katulad ng dati, ay muli na naman silang nagbantay sa guardhouse, kung saan ay tinatawag na naman ni Jeonmo ang kanyang pangalan na Sergeant Lee. Sabi ni Jeonmo na nitong nakalipas na mga araw ay kanyang napansin na lagi na gabi-gabi na silang nasa duty, dagdag pa niya na parang muli na naman silang naging pushover. Samantala si Hyunwook naman ay abala lang sa pag-iisip, na siguro ay maswerte lang na ang insidente ay hindi nangyari ng mas maaga, o di kaya ay wala lang talagang nagbago, ibig sabihin na ang pagbabago na kanyang ginawa ay hindi pa sapat para guluhin ang wave incident. Sa ganitong kaso, ay sigurado siya na mayroong kakaibang mangyayari, na magdadala ng impyerno sa buong rehiyon ng Seoul ay magaganap ngayong araw. Pagkatapos ay bigla niyang tinitigan ng masama si Jeonmo, na para bang may gagawin na naman siya na hindi maganda dito. Kaya nagulat naman si Jeonmo at labis na lang ang kanyang pangangamba, at nagpaliwanag na hindi naman raw ibig sabihin na nagrereklamo at hindi siya masaya sa kanilang ginagawa. Pahabol pang paliwanag ni Jeonmo, na naiisip lang niya ang bakasyon na gantimpala, at gusto na niyang makita ang kanyang lola, kaya hindi na siya masyadong nakakatulog ng maayos, at nagsasabi lang raw siya ng totoo,
habang inaawat ang balak ni Hyunwook sa kanya. Kanya lang pala nilapitan si Jeonmo, upang itanong kung meron ba itong tiwala sa kanya, kung saan ay tumugon naman ito ng may pagsang-ayon. Sa kalagitnaan ng gabi, ay bigla namang may nakita ang isang pusa, dahilan ng pagkagalit nito, at tumitindig na ang mga balahibo nito. Pagkatapos sumagot ni Jeonmo ay tinitigan na niya ito ng masama, habang nagsasabi na pagkaganon, ay muli na naman nating iiwanan ang ating posts. Kaya nagtataka naman si Jeonmo sa ikilos niya, at napapatanong naman ito sa sarili na kung ano na naman ba ito. Maging ang kanyang mga kasama, ay matatag din na nagbabantay sa kanilang lokasyon, habang tinatanong naman sila ng Vice Platoon Leader na kung magpapahinga na ba sila, at kanila naman itong tinanggihan. At ang pusa ay atin nang makikita na puno ng sugat, at wala ng buhay na nakahandusay sa lupa, senyales na meron na talagang kalaban na nasa kapaligiran. Dahil ayaw naman nilang magpahinga, ay sinabihan na sila ng kanilang Vice Platoon Leader, na parang gabi. Gabi na rin sila naka-duty nitong nakalipas na araw. Sumagot naman si Private Park Sang-mo na maayos lang naman siya, ngunit parang kabaliktaran naman ang ibig sabihin ng kanyang mukha. Maging si An Min-tae ay ganun din ang itsura, ngunit wala silang magagawa, dahil sabi ni Hyunwook sa kanila na ito ay parte na rin ng kanilang pagsasanay. Kaya napangiti na lang din si Choi Siena at pinalakas na lang ang kanilang loob, dahil ayon sa kanya, basta si Hyunwook ang nagsabi, ay dapat gawin na lang rin nila, kasi alam daw Hyunwook na sila ay sapat na mahusay kaya niya ito pinapagawa sa kanila. Si An Min-tae naman ay namula at medyo nahihiya, na nagpapasalamat sa mga magagandang sinabi sa kanya ng dalaga. Pagkatapos ay pinagbantaan naman sila ng Vice Platoon Leader, na papatayin niya ang mga ito kung sakaling sila ay makakatulog, subalit habang nagsasalita ang kanilang Vice Platoon Leader, ay nagtaka naman siya sa kanilang nakita na isang nilalang na naglalakad papalapit sa kanila. Dahil madilim naman at medyo malayo ang kinatatayuan nito, ay hindi niya matukoy kung sino ito, kaya kanya na itong sinigawan at pinagbantaan na babarilan niya ito kung hindi nito itataas ang kanyang mga kamay. Ngunit patuloy pa rin ito sa paglalakad papalapit sa kanila, na para bang walang pakialam sa narinig nitong pagbabanta. Kanya na rin itong tinutukan at pinagsabihan, na kung siya ay isang sibilyan ay sundin lamang nito ang kanyang sasabihin upang matukoy ang pagkakilanlan nito. Pagkatapos niyang magsalita, ay kaagad naman itong ipinakita ang malaki nitong bunganga, at mabilis nang sumugod papunta sa kanila. Dahil ito ay hindi nakinig sa kanyang mga sinabi, ay kaagad na niya itong binaril ng walang pag-aalinlangan, kung saan ito ay matagumpay namang tinamaan. At bumungad sa kanila ang pagkakakilanlan ng nilalang na kanilang napaslang, isang halimaw na bigla na lang nagpakita ng hindi nila alam ang pinanggalingan. Kaya labis na lang ang kanyang pagtataka, dahil may isang halimaw na papalapit sa kanila na hindi niya moari kung saan ito nagmula. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanilang problema, dahil kanila nang naramdaman ang mga nakakatakot na ingay sa kapaligiran. Kaya labis na lang ang kanyang pagkabahala, buhat ng matinding panganib na papalapit na sa kanila. Maging silang dalawa ay nanlaki na lang ang mga mata, at ramdam ang labis na pangangamba sa kanilang nakikita. Dahil sa biglaang pangyayari, ay natulala na lang siya, na para bang pinuproseso pa niya ang mga bagay na kanyang nakikita. Hanggang sa siya ay matauhan na, kaya nanlaki na rin ang kanyang mga mata, at kinapitan ng matinding pagkabahala. Kaya naman pala, hindi lang iisa, kundi sobrang dami na mga halimaw ang bumabaha at papalapit na sa kanila. Dahil sa pagdagsa ng mga halimaw ay mabilis na niyang sinabi na magpaputok na sila, upang depensahan ang kanilang post na binabantayan. Bagaman ito ay kanila namang nababawasan at bahagyang napipigilan, ngunit sa dami ng mga ito ay siguradong hindi nila magagawang magtagal dito. Sa kabila ng mga balang tumatama sa mga ito, ay hindi pa rin sila humihinto, at patuloy lang na sumusugod sa mga biktimang nakikita nito. Batid na ni An Min-tae na hindi na nila kakayanin na pigilan ang mag-ito gamit lang ng kanilang mga baril, kaya kanya nang tinawag si Park Sang-mo upang papasukin na sa loob ng kanilang kampo. Pagkatapos ay kanya na itong sinarado at ginamit na ang kanyang kasanayan na magic shield, para pigilan ang mga ito na makapasok sa loob. Alam na ng kanyang kasama na hindi niya kakayanin ito ng mag-isa, kaya ito ay tumulong na rin sa kanya, sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng puwersa sa kanyang likuran. Gamit ng kanyang kasanayan, ay nagagawa naman niyang pigilan ang mga gustong pumasok sa pinto, maging ang mga gustong tumalon sa itaas nito ay tumitilapon lang palayo sa pinto.
Sadyang nakakabahala ang dami ng mga halimaw na dumadagsa papalapit sa kanila, kaya talagang hindi nila ito kakayanin na dalawa, at ang tangi lang nila magagawa sa ngayon ay pigilan lang ito ng pansamantala. Dahil wala namang aksyon sa kanilang kinaroroonan, ay mabilis na silang tumatakbo patungo sa lugar kung saan ay mayroong kalaban, nang hindi na naman nagpapalam. Nang gagalaiti namang sinabi ni Hyunwook, na ang pinakamasamang pangyayari na magaganap sa Seoul, ay nagsisimula na rin sa wakas. Sa paglaganap na ng pangyayaring inaasahan na ng ating bida, ay magagawa pa kaya niyang mabago ang nangyari sa nakaraan, o hindi kaya ay mauulit lang ang pagkaubos ng kanyang mga kasamahan. Kaya abangan lang ang mga susunod na mga kaganapan. Maraming salamat mga boss, sa susunod muli.